Welcome to Donmar TV News Channel. And my daughter, iniudyok ng Manila, sabi ko, my daughter is not running. I have told Inday not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito pang babae. Alam mo, the emotional setup of a woman and a man is totally different. Maging gago ka dito. So, yan that is the sad story. Ayan. So, sinasabi ni Pangulong Duterte, kahit iniengganyo nga ng mga tao, kinukumbinsi si Mayor Sara Duterte na tumakbo. Sinabi niya huwag siyang tumakbo dahil na iba ho usapin ho itong pagiging Pangulo. At sinasabi niya magiging stress ka lang. Kita naman natin Kitang-kita natin na bumagsak ang katawan ni Pangulong Duterte. Naalala ko nun kasi nung kampanya, isipin mo, 4 na kampanya sa isang araw, ang lakas-lakas ni Pangulong Duterte, kayang-kaya niya. Ngayon, kita nyo, inaalalayan siya pag naglalakad. Dahil nga sa sobrang stress ng pagiging presidente, hindi ho yan biro. So sinasabi lang ni Pangulong Duterte, sinabihan daw niya si kanyang anak na wag nang tumakbo. Okay, kahit pinipilit pa. So ang tanong ko lang ho sa inyo, kayo ho ba? Nais nyo bang tumakbo ang anak ni Pangulong Duterte o hindi? Yan ang tanong ng taong bayan. Kayo ho ang sumagot. Okay? At ang isa pang kinikwento ni Pangulong Duterte na kahit nga daw bigyan siya ng magandang offer kahit 10 taon pa, ay hindi niya. Kitang-kita naman sa mukha niya na parang gusto niya nang tumigil talaga Okay? Tapos, kasabay din yan, naglabasan na kesyo sabi ng ewan ko ba, basta di ko na alam kung GMA ba yun o ano. Sinasabi nila na 2014 pa daw nagsimula yung proyekto na yan. Alam nyo, totoo naman, napakaraming proyektong nagsimula noong nakaraang administrasyon, hindi nagpapatuloy. Kasi madali yung magsimula, mag-ribbon cutting, sarap po mag-ribbon cutting. Bilang Pangulo, kasi parang accomplishment na. Pero hindi doon ang tunay na accomplishment yung ribbon cutting. Ang tunay na accomplishment yung matapos mo. Kasi remember, ang problema dyan yung right of way na tinatawag Yung papaano mo mapersuade yung mga private na building o private na way na ibigay doon sa gobyerno. O ibenta, alam ko ibinibenta yun Ibenta sa gobyerno yung kanilang mga lugar para matayuan. It takes political will from the government kung matutuloy yan. At saka alam naman natin, yung iba kaya hindi natutuloy. Okay? Kaya hindi natutuloy yung ibang mga proyekto kasi nakaw dito, nakaw dyan. Kita nyo naman, di ba? Yung pinangako nun na may mapapasagasa pa sa tren. Natuloy ba? Hindi. Bakit? No comment. Kabig dito, kabig doon. Ngayon, natatapos talaga. Pag sinimulan, pag sinabing tapusin yan. Walang korupsyon. Kaya hanga din ako talaga kay Secretary Mark Villar, Hanga ako dyan sa tao na yan. Kasi hindi yan hindi yan madali kung itong si Secretary Mark Villar magnanakaw. Kung itong secretary natin sa DPWH corrupt. Puchay, walang matatapos dyan. Sigurado ako. Kasi ang gagawin lang niya, ibubulsa lang niya na ibubulsa, i-delay lang niya ng i-delay yan. Kasi wala ka na pagkatapos sa 2022, wala ka na. So, pwedeng sabihin mo, ay, hindi umabot, hindi natapos. Pero tuloy-tuloy naman yan Pwede na siya nagbulsa nun. Di ba? O kaya yung kontrata, na-award sa kung sino mang kakilala niya, na construction. Tapos, may commission siya doon. I-award niya sa construction ng ganito, construction ng ganito. Tapos, sa may pera ako dyan meron akong kabig dyan di ba? Ganun ang ginagawa sa DPWH di ba? Yung mga sinabi ni Pangulong Duterte ng mga district engineer. Yung iba nga may sariling construction work, construction na company. Kung hindi naman may sariling construction company, may kakilala sila, tapos i-award nila doon, tapos may kickback na lang kung sino man, yung congressman o district engineer. Kung iisipin mo, si Mark Villar, kung niyang korap, walang natapos dyan. O kaya sa standard dyan. I-delay lang niya. I-delay ko lang yan, tapos ang usapan.
O, di ba? Ganyan ang nangyayari nung mga nakaraang administrasyon. Kaya walang natatapos. Bulsa dito, bulsa doon. Kaya ngayon, ito, may natapos na. Kaya, hindi pwede natin masasabi na ikikredit natin to dun kay Pinoy. Kahit sa kanya nagsimula. Ano ba nagawa nung panahon mo? Ha? Hukay dito, hukay doon. Anak ng weteng. O yan ang mga komento, sabi nila. At, ayan na nga, Sana po tumakbo si Inday Sara Duterte kasi po wala naman talagang potential sa iba. Kuratong na po lahat. Paano na po ang Pilipinas? PRDD, please po, para sa bayan ko po magbigay ng karapat dapat maupo. Yan sabi. Sabi nung iba, ano ba yon? Second choice nila si Senator Bongo. Ayan, ako din. Ay, Bongo madaling manipulate ng cunning people. Hindi, I don't think so. Hindi ho. Kilala ko yan si Bongo. Hindi ho yan namamanipulate. Sobrang ano ho yan. Ayan, sabi nito ni Bruno Tanabero, Bongo is like Tatay Digong. Go, go, Bongo. Bongo, Bongo. Bongo. Ayan, okay sa akin yan si Senator Bongo. Sa akin yan, sana nga Kunwari, sana lang makonbinse si Mayor Sara Duterte tumakbong presidente tapos ang vice president niya si Senator Bongo. No? Ganda sana nun. Wala na. Yung iba puro walang yagbols, takot. Alam mo yung mga takot? Naiirita ako sa mga takot Yung takot na tumayo, manindigan, may mga ninong, may mga oligarch. Kawawa. Alam mo, ngayon lang tayo nakakita ng presidente na hindi takot sa oligarch. Yun lang ang akin. Ito yung presidente na hindi umatras sa oligarch. Nilalabanan, minumura, pagka hindi nyo aayusin, mumurahin kayo. Ngayon lang ako nakakita ng presidenteng ganyan. Kung merong pang ganyan, ewan ko lang, sino kaya ang ganyan? Feeling ko lang si Mayor Sara o kaya si Bongo Kung marunong yung isang tao magsakripisyo sa inyo, pasensya kayo. Do not do it. I'm asking it in behalf of the Filipino people. Hindi para sa akin. Na matanda na ako. In 3 to 5 years, wala na ako sa mundong to. So, I hope that the next president would be as forceful and resolute to confront this almost evil practice of people going... Ayan. So ang context po ng speech ni Pangulong Duterte ay yung corruption sa DPWH. Actually, nagpasalamat pa nga siya ito yung speech ni Pangulong Duterte doon sa pag-open itong Skyway 3. Nagpasalamat siya kay Mark Villar dahil sa binuong task force ng DPWH para maparusahan yung mga korap. At sabi niya nga, I hope magpatuloy ito sa susunod na presidente. Yan ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Kasi inaano niya dyan, itong remaining months ko bilang Pangulo, magfo-focus ako sa pagpapatigil ng korupsyon. But I hope the next president would also continue this fight. Yan ang konteksto. Tuloy. Around the country, naghahanap ng mga bidding, tapos pagkati-hatian lang nila. Kaya ang mga proyekto natin, ang pera ng Pilipino, hindi sapat doon sa budgeted sa isang eskwelahan, because of corruption. Yon. Yan talaga ang totoo. Kaya sabi ko, I'm sad. I told somebody, judge, I'm sad that this budget will be delayed. So hindi na-delay. Then I'm also sad na itong pera na ito, mapupunta ito sa corruption, pati dadating itong perang ito doon sa kamay ng mga komunista. Kasi lahat ng mga proyekto, this road is being built by Mr. So-and-so. Hingi yan. And a sad commentary is that lahat sa Pilipinas bumibigay. Ayan, nakita niyo pinapaliwanag ni Pangulong Duterte sa bawat project daw ng DPWH at ng mga ng gobyerno, sa lalo na sa mga ibang lugar,
etong mga komunista nanghihingi bago ka makapagpatayo ng roads, bago ka makapagpatayo ng kung anuman, laging nanghihingi itong mga komunista. Ang sad truth, bumibigay ho yung mga agencies. Bumibigay ho kung sino man. Kasi, kesa naman sa hindi matuloy, pag hindi natuloy, ang nangyayari, hindi ho matutuloy yung pagnanakaw ng ibang mga korap na opisyal. So sinasabi ni Pangulong Duterte, sad to say, bumibigay na rin yung mga opisyal dahil kailangan din nilang may kickback sila. Okay? Ayan ang konteksto. Lahat. Without exception. Kaya nga hinihingi kong Congress, akala nila talagang mga na term extension. My God. Baski mo, ibigay mo sa akin a silver platter. Baski ibigay mo sa akin libre another 10 years. Sabihin ko sa iyo, putang ina mo, iyo na lang yan. Tapos na ako.